Kinabukasan ng Sabado'y nagulat pa si Laurel nang tumawag si Ricky. "How are you, honey?" Wika nito. "I've heard the rumors and saw the picture." "You're naughty, Laurel. At heto ako. Kay laki ng tiwala sa sariling ako ang gusto mo." Napangiti sa telepono si Laurel. Wala sa tinig ni Ricky ang pagdaramdam at akusasyon. Sa halip ay nanunukso iyon. Natila ba ang natuklasan nito'y isang pangkaraniwang bagay. Gayong halos hindi niya makuhang harapin ang mga kaibigan at kakilala niya. Sa buong Biyernes ng hapon ay wala siyang ginawa kundi umiwas sa mga tanong ng mga classmate at mga kaibigan. Ang iba'y nanukso at kinahimigan ng inggit. Tinatanong siya kung paanong mahagka ng isang tulad ni Ronan de la Serna. And if she was a campus figure before, lalo nang nadagdagan ang popularidad niya. Hindi nga lang sa magandang paraan. At ang mga kalaban niya sa student council ay nagtataasan ng mga kilay. Gusto na niyang umuwi ng araw na iyon. She didn't think she could take the ridicules or otherwise. She hated Ronan even more dahil sa paglalagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Subalit kung hindi niya kakayaning harapin ang mga lahat sa araw na iyon, hindi niya iyon mahaharap sa iba pang pagkakataon. Sandy told her to take things in stride, na kung magpapakita siya ng guilt sa harap ng mga ito, ang larawan ay magiging isang malisyosong issue. And Sandy was right. Pagdating ng hapon ay nakukuha na niyang ngitian ang mga tanong ng classmate at kaibigan. Walang kahulugan ang nasa larawan, Ricky. Ibinalik niya ang isip sa kausap. It was just an obligatory act for the camera. You see, you don't have to explain. Putol ni Ricky sa pagpapaliwanag niya. At lihim niyang ipinagpapasalamat iyon. Hindi niya ring tiyak kung kaya niyang ipagtapat dito ang lahat. I'm a worldly man. Nothing surprised me anymore. Now, how about a movie tonight? Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya gustong lumabas ng bahay. Katunayan ay tinanggihan niya ang pagyayaya ng inang mag-shopping sila. Subalit lalo lamang walang laman ang isip niya kundi si Ronan. Sure, pero hindi maaaring mamayang gabi. Narito ang mother ko, mamayang 3:00 kung okay sa'yo. 3:00 din, magkita tayo sa mall. Sinabi nito kung saan sila magkikita at bago pa siya na isuhestyon ng dalagitan na sunduin na lang siya'y naibaba na ni Ricky ang telepono. Nasa mall si Ronan at galing sa loob ng isang flower shop. Bumili siya ng bulaklak bago magtungo kay na Laurel. He would try to talk to her and explain that he had nothing to do with that she was accusing him of. He wouldn't stop until he made her listen. Palabas na siya nang mahinto siya sa paglakad. Sa may escalator ay natanaw niya ang sasadyain. Kasama si Ricky. Nakaakbay ito kay Laurel. Damn! Galit na usal niya. Naningkit ang mga matang sinundan niya ng tingin ang dalawa. Heto siya at halos walang itinulog sa kaiisip kung ano ang sasabihin upang mapaniwala itong inosente siya. Heto siya at labis na nag-aalala na baka nasaktan ng labis si Laurel sa binitawang salita niya. He saw how she was hurt yesterday. He saw her cried and it pained him more than he realized. Pagkatapos ay heto at wala pang 24 oras ang nakalipas ay may kadate ng ibang lalaki. Bitch! Muling usal niya. Marahas niyang inihagis ang bulaklak na hawak sa isang trash bin sa pagtataka ng ibang mga nakakita. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng building. How's your date with Ricky last Saturday? Tanong ni Sandy nang magkita sila sa school ng Lunes. It went well, a perfect gentleman. He did nothing but hold my hand. At hindi niya kayang sabihin sa kaibigan na kinamumuhian niya ang bawat sandaling kasama ito. That her mind wandered off to Ronan. Na malaki ang kaibahan ng dalawang lalaki. Totoong gumawi ng ayos si Ricky sa loob ng sine, subalit may pakiramdam siyang hindi iyon totoo. That anytime he would pounce on her. But she wanted to give herself another chance with another guy. At si Ricky talaga ang orihinal na crush niya. Perhaps she could forget Ronan. He didn't deserve her love after all. At marahil ay tama si Sandy.
Pinadama lang siya ni Ronan upang kuhanin ng husto ang tiwala niya. Nagkamali lang ito nang ipakita ang larawan nila sa barkada at kalimutan pagkatapos. Subalit hindi niya maipaliwanag sa sarili ang araw na magkasama sila ni Ronan sa Lemery, sa loob ng pick-up truck. Magagawa ni Ronan ang gusto nitong gawin sa kanya kung ginusto ng binata. Ni hindi naman siya nagprotesta o tumutol man lang. She was scared, all right. Subalit aaminan niya sa sariling wala siya sa sariling katinuan sa mga sandaling iyon upang tutulan si Ronan. In fact, she wanted him as much as he wanted her. Bahagyang takot lang ang nakapagitan sa pag-angkin ni Ronan sa kanya. At iginalang iyon ni Ronan. He was gentle, loving, and thoughtful. At ang pangyayaring iyon ang nananatiling gumugulo sa isip ni Laurel. Kung hindi sa mga sandaling iyon, it would have been so easy to get him out of her mind. Sana tuloy-tuloy na iyan, untag ni Sandy sa pag-iisip niya. I won't say I told you so. Natitiyak kong alam mo iyon. Rick is the right guy for you, Laurel. Lumipas ang buong linggong iyon na hindi nakita ni Laurel si Ronan. Marahil ay sinadya na nitong huwag magtagpo ang landas nila, tulad noong hindi niya alam ang existence nito. At ipinagpasalamat niya iyon, it made people stop talking about her and Ronan. Bukod pa sa mahihirapan siyang tuluyang kalimutan ito kung makikita niya sa malayuan. At nakatulong ng malaki ang practice sa graduation upang hindi okupahin ni Ronan ang kaisipan niya. Hindi nga lang niya magawang iwasan ang mag-isip dito kapag nakahiga na siya at hindi niya mabilang ang gabing tahimik siyang umiiyak. Biyernes ng gabi nang abangan si Laurel ni Ricky sa paglabas sa campus at niyaya siyang kumain sila sa labas. Pinagbigyan niya ito sa kadahilan ng gusto niyang tuluyang huwag kontrolin ang alaala ni Ronan ang kaisipan niya. I've been so busy this week at alam kong ikaw rin dahil sa graduation niyo. Wika nito nang nasa loob na sila ng kotse. Tamang-tama, bagong palit ang tubig sa pool namin sa bahay. Isang ngiti ang ibinigay nito sa kanya at ipinatong ang kamay sa hita niya at pinisil iyon. Kumain na lang tayo sa labas, Ricky. Tanggi niya sabay alis ng kamay nito. Hindi ako nakapagpaalam sa mama. Laurel, gusto kitang makasama ng sarilinan. Iyong tayong dalawa lang at hindi iyon pwede sa publikong lugar. Kung gusto mo'y mag-take out na lang tayo ng pizza. Suhestyon nito. Umiling siya. I don't think so. Sa ibang pagkakataon na lang tayo magpunta sa inyo. Shit. Marahas nitong sabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpapakipot ka ba o nagmamalinis? She was shocked. What are you talking about? Okay. Dediretsahin na kita. Inihinto nito ang sasakyan sa gilid ng daan. Hinarap siya nito. Napapagod na ako na kasusuyo sa'yo, Laurel. You are playing hard to get, gayong alam naman nating lahat na maling-mali ang pagkakaakala kung malinis ka, okay? Now, I know you want me, just as much I want you. Dapat sana'y nagawa na natin ang gusto nating gawin nung araw na niyaya kita sa amin. Subalit na istorbo tayo ng mga barkada ko. Nagkakamali ka, Ricky. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya rito. Saan ako nagkakamali? Na pinaglaruan ka ni De La Serna? Na pinagsawaan ka na muna niya while all along you were flirting with me? He told you that? Ricky's eyes rolled impatiently. Hindi kami vibes ni De La Serna, Laurel. Kung iyon ang gusto mong sabihin. He was way beyond my league. Wild, crude, and itinaas nito ang dalawang kamay nang hindi makahanap ng akmang salita. Pero hindi rin kami magkaaway. At hindi kailangang verbal na marinig ko sa isang tao kung ano ang nangyari sa inyo. The photo was proof enough. At hindi ako makapaniwalang pinatulan mo siya. He shook his head disgustingly. So, do we have to spend the whole night arguing about him o tara na sa amin and fuck until we bought? Until hindi nito natapos ang sasabihin. Dumapo sa pisngi nito ang kamay ni Laurel. You bitch! Si Ricky na akma siyang aabutin subalit mabilis na nabuksan ng dalagita ang pinto at agad na nakalabas. Go to hell, Ricky! She shouted at pabagsak na isinara ang pinto ng kotse.
Mabilis niyang pinara ang dumarating na jeep at sumakay doon. May ilang sandali nang tumatakbo ang jeep subalit nanginginig pa rin ang buong katawan ni Laurel. Shock was an understatement. Mestizo, gwapo, disenteng kumilos, may magandang scholastic records, and a son of a bitch. Tinakpan niya ng kamay ang bibig upang pigilan ang nag-aambang hagulhol. Kung papipiliin siya kung sino ang patatawarin niya sa dalawang lalaki, she decided Ronan's attitude was forgivable. Hindi nito kailanman itinago ang tunay na kulay. Subalit hindi siya kailanman binastos ni Ronan sa ganoong paraan. In fact, she now realized he had handled with care. Ganoon may hindi pa rin niya kayang ipagkibit balikat ang ginawa nito. One couldn't continue to love a kiss and tell type. Nginitaan ni Laurel si Sandy nang makita niya itong papasok sa school cafeteria. Hinila niya sa upuan sa tabi niya. Hindi mo naman vacant Aniya. Inialok dito ang sandwich na hindi naman nagalaw. Wala akong ganang kumain. I'm sorry, Laurel. Sabi agad ni Sandy nang makaupo. I felt so guilty kaya hindi ko na pinasukan ng Echo. Wala rin lang akong assignment. Hindi ako makapaniwala sa itinawag mo sa akin nung Sabado ng gabi. It's not your fault if I happen to have met all the wrong guys. Para kitang pinatalon sa proverbial frying pan to the fire. At isiping kasalukuyan kang vulnerable dahil sa ginawa ni Ronan. Puno ng remorse ang tinig ni Sandy. Forget it, wala namang nangyari. But come to think of it, kung hindi nakuha ni Ronan ang attention mo'y malamang na matagal ka nang napahama kay Ricky. You had this terrible crush on him. After all, nakabuti sa'yo ng sandaling pagkabaling ng atensyon mo kay Ronan. Natuto kang maging wary. Analisa ni Sandy. Yeah, nagkibit siya ng mga balikat. Sa bawat pagbabanggit ng pangalan ni Ronan ay tila may aspiling itinutusok sa dibdib niya. Guys! Si Girlie na malayo pa'y tinawag na sila. Nagmamadali itong lumapit sa mesa ng dalawa. Maingay na hinila ang upuan sa tapat ni Laurel at naupo. What's up? Naka-score na naman ba sa'yo si Willie at napaka-obvious ng excitement sa mukha mo? Kantsaw ni Sandy. Si Laurel ay siniko ang kaibigan. Makinig kayong dalawa dahil hindi ito chismis. Ako mismo ang nakarinig sa CR. Wika nito na dumukwang pa. Okay, spill it out. Ani ni Sandy na tinigilan ang pagnguya ng sandwich. Si Laurel ay tahimik na nakamata sa dalaga. Nasa loob ako ng cubicle sa CR kanina lang nang may pumasok na grupo ng mga estudyante. Iniisip marahil na walang ibang tao sa loob ng CR dahil oras ng klase. Bukod pa sa may palagay akong wala naman silang pakialam kung may nakarinig o wala. Tumikhi muna ito bago nagpatuloy. Now guess kung sino ang nasa CR. Umikot ang mga mata ni Sandy. Gagawin mo pa kaming manghuhula? Ano ba talaga yung chismis na yan? Sino ang nakita mong pumasok sa CR? Ang barkada ni Vina. They were talking about you, Laurel. Tumingin ito sa dalagitan na biglang kumunot ang noo. Tungkol ba sa amin ni Ricky? Walang kinalaman si Ricky dito. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa litrato mong nakikipaghalikan ka kay Ronan. Si Vina ang nagpapaskil ng mga iyon sa CR ng high school. What? Si Laurel. Linawin mo, Girlie. Utos ni Sandy. Naihulog mo raw yung iyong litrato nang minsang magkabungguan kayong dalawa. Kinasusuklaman ka niya dahil kay Ricky. At kanina'y ipinagmamalaki niyang successful ang ginawa niya dahil noong Sabado daw ng gabi tinawagan siya ni Ricky at sila na naman uli. Hinanap kita agad, Laurel. Nagkatinginan sina Laurel at Sandy. At bago pa napigilan ni Laurel ang sarili, ikinulong niya ang mukha sa dalawang kamay at napaiyak na siya. Napalunok si Girlie. Mabuti ba o masama ang balita ang dala ko? Walang sumagot sa tanong nito. Si Sandy ay hindi malaman kung paano aaluin ang kaibigan. It isn't too late to say you're sorry, Laurel. Banayad na wika ni Sandy. Kahit ako hihingi rin ng paumanhin kay Ronan. Oh! Si Girlie uli.
Kanina ko rin lang nalaman at kinavi na rin, 1 linggo nang hindi pumapasok si Ronan. I could kill Vina for this. Galit na wika ni Sandy. Nag-angat ng mukha si Laurel. It wasn't Vina's fault that I didn't trust Ronan, Sandy. Humihikbing sabi niya. Ronan accused me of not trusting him and he was right. At isiping mahal ko siya pero hindi ko nagawang bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. She sobbed again. Don't be too hard on yourself. Ani ni Girlie na nagsisimpati ang tinig. You're very young. Besides, kahit sa amin ni Sandy nangyari iyon, ganun din marahil ang gagawin namin. Tawagan mo siya sa shop o di kay puntahan mo. Sasamahan kita, hindi na ako papasok. Si Sandy. Thanks. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.